Alam mo mga kahadel, sa buhay, may isang bagay na mas masakit pa minsan kaysa talo. Kahit sa pamilya, may paborito. Kahit sa barkada, may mas pinakikinggan. Kahit sa trabaho, may mas pinoprotektahan. At kahit ayaw nating aminin, lahat tayo may kinikilingan. Minsan sa mga taong minahal natin, minsan sa mga taong tumulong sa atin, minsan sa mga taong pinagkakatiwalaan natin na laging nandyan sa oras ng kailangan. Hindi maganda pakinggan, hindi magandang tanggapin. Pero ito ang realidad. Ang bias ay hindi laging mali. Minsan, natural lang bilang tao. Kaya ngayon, pag-usapan natin tong issue na may pinipili si Coach Tim. Guys, let's be honest, double standard tayo minsan. Hindi ko naman siya dinidefend ha. Kahit ako may mga questions din sa players niya. Pero real talk lang, lahat ng coach may bias. Si Coach Yeng meron, si Tab Baldwin meron. Lahat ng coach sa buong mundo, kahit grassroots, kahit barangay league, kahit PBA, kahit sa ibang bansa, lahat sila may comfort zone, may trusted players, may sariling paborito. It is what it is. Basketball is a game of trust, chemistry, and identity. At madalas, ang identity ng coach nasa mga player na kilala na niya. Hindi ibig sabihin perfect. Hindi ibig sabihin immune sa criticism. Pero hindi rin ibig sabihin na lahat ng choices niya mali. Bias is normal, but results still matter. Kaya bago pa tayo mag-isip ng bias, balikan muna natin kung ano ba talaga ang sinasabi nating bias sa basketball. Hindi ito bagong issue. Hindi ito nangyari lang kay Coach Tim. Matagal na itong parte ng kultura ng coaching dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Take Coach Yeng for example. Kung maaalala nyo nung 2018 Asian Games, halata ang imprint niya sa lineup. Raymond Almasan, Bo Belga, Chris Chu, Ahan Misi, Gabe Norwood, Paul Lee, Poy Eram, at ultimong si James Yap na dati pa niyang player noong Powerade Team Pilipinas pa, kinuha pa rin niya kahit medyo injury prone na nung panahon na yon. Hindi sa pinapahiya natin sila, they were solid players in their time. Pero ang point, iyon ang comfort zone ni Coach Yeng. Kaya nga tawag ng iba doon noon ay parang Ross Gilas kasi halatang malakas ang influence ng rain or shine core. Normal yun. Ngayon punta tayo kay Tab Baldwin. Naalala nyo nung transition sa kanya, parang nagkaroon tayo ng Ateneo Gilas. Bakit? Main point guard niya noon si Matt Nieto, tapos kasama pa ang kapatid niyang si Mike Nieto. Hindi natin sila minamaliit ha, pero alam naman natin, hindi sila elite guards na pang national level kung talent-based lang ang usapan. They thrived in the system ni Tab Baldwin. Disciplined, structured, plug-and-play type of players. Kasi nga, mga bata niya. Si Isaac Go, ganun din. System fit, high IQ, reliable, pero hindi superstar level athlete. Ngayon, hindi na sila relevant sa Gilas pool kasi mas maraming mas magaling at mas talented ngayon. Pero nung panahon ni Tab, they were front and center. Why? Because every coach gravitates to players who fit their philosophy. Hindi porket may bias, corrupt na. Hindi porket may paborito, masama na agad ang intensyon. Coaches pick who they trust. Coaches pick who they understand. Coaches pick who fit their identity. Tingnan muna natin kung nagde-deliver yung system. At saka tayo magbigay ng matinding criticism. Kaya guys, bago tayo magbitaw ng mga salita na parang hindi pinag-iisipan, intindihin muna natin yung big picture. Tingnan muna natin yung track record. Tingnan muna natin kung nagde-deliver yung system. At saka tayo magbigay ng matinding criticism. Because at the end of the day, bias is normal, pero results still decide everything. At oo, mamaya na ang Gilas versus Guam. Pero real talk ulit, hindi na natin kailangan ng sobrang detailed breakdown dito. Kahit ako, honestly, hindi ko na siya binalatan ng malalim kasi kayang-kaya nila to. Guam is competitive but not in our level. Mas mataas ang expectation, mas malaki ang gap. Kaya hindi na worth it gumawa ng sobrang haba pang pre-game analysis. Mas sulit ilaan yung energy natin sa mas mabibigat na laban sa qualifiers, yung mga game na talagang kailangan nating himayin ng todo. Kaya ayun mga kahadel, bias sa basketball, normal yan. Lahat ng coach meron, Yeng, Tab, Tim, lahat.
At kung tutuusin, tayo rin naman biased eh. For sure, pagdating sa crush mo, biased ka din, di ba?